doon sa flyer natin, faith shapes life. Totoo po. Na tunay nga na ang buhay natin ay yung pananampalataya natin ay magbibigay ito sa atin ng ating direksyon na tatahakin sa ating mga buhay. So praise God. Sabi po sa 2 Corinthians 5:7 na for we live by faith and not by sight. Ibig sabihin po, yung pananampalataya natin ay hindi nakabatay sa ating five senses, kundi ito ay beyond that, ano? Because our faith will determine our response and action to every situation in life. Kaya sinabing faith shapes life, it will make us more determine kung alam po natin yung ating ginagawa. So meaning to say, yung pananampalatayang ito ay nagbibigay sa atin ng tunay na relasyon sa Diyos na lumikha sa atin. Na kung ating titignan po, ang pananampalataya ay napakahalaga kasi nasa lupa pa tayo. Of course, may tinatawag na hope, my love. Pero today, allow me to describe ano yung faith na kailangan natin that it will determine our life sa ating Panginoong Jesus. So alam po natin that faith always has been the mark of the disciples of our Lord Jesus Christ. Actually, they were the early disciples were known as believers also. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, everything is possible for him who believes. Amen. Ibig sabihin, faith means total dependence on God. Nung si Adam po step out of God's dependence at pumasok siya sa kanyang independence, ito yung sinasabing unbelief. This is the reason God has placed such high priority of faith. Kasi alam po natin na yung faith is the way that we can go back into our relationship with God. Yung tinatawag na God dependency po, ano? So this dependence on God is called faith. Faith advances us beyond our five senses. Ito yung hearing, seeing, tasting, smelling, and touching. So meaning to say, faith releases us from our limited capacities. Totoo po yan. So by faith, you move from inability to His ability. So this is the walk of faith to which all of us are called, where nothing is impossible if we believe. So alam na alam po natin ano yung definition ng faith na batay sa kanyang salita. That sabi ron sa Hebrews 11:1. Now, sabi ron yung first word doon. Now, faith is the substance of the things that we hope for, in the evidence of the things that we cannot see. So ibig sabihin pala yung now, ano, it's always in the present form, ano. So ibig sabihin yung pananampalataya natin ay yung kasalukuyan. Hindi mo sasabihin, ay may pananampalataya ako kahapon o kaya may pananampalataya ako kinabukasan. Actually, that's hope, ano. So yung faith ay yung kasalukuyan na sitwasyon natin. So faith is obedient action in response to what God has said. Yung tinatawag natin na true faith is expressed in our obedience, of course, to the Word of God and to our God. And action is our response. So I mean to say, hearing God's Word, yung kanyang voice, ay napakahalaga. Kasi alam naman natin, di po ba, sa Romans 10:17, sinabi roon, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So, bakit it shapes life? Kaya sabi ni Paul kay Timothy, di po ba, sabi niya, watch your life in doctrine closely. Kasi kung ano yung pananampalataya mo, yun ang ginagawa mo. So, napakahalaga na malaman natin kung ano yung pananampalataya na nanggagaling sa salita ng Diyos at paano natin talaga pagkakatiwalaan. Alam niyo po yung word na faith ay mas lalong inigtingan na magamit sa New Testament. Sa Old Testament, maybe we can read the word trust. Pero yung faith ay napakahalaga sa New Testament because faith means having, of course, trust with God, assurance or confidence in another person or that person's word. So meaning to say, having faith in God involves an exchange of self-trust for God.
trust. Totoo po. Kasi limitado po yung capacity natin. That's why we are exchanging this ability to the ability of our God. So meaning to say, we stop trusting in ourselves and trust Him. Ano? So we abandon reliance on our limited source of knowledge and start receiving from His unlimited source. Wow, hallelujah. So ibig sabihin, faith is confidence in God that leads us to believe His Word, the Holy Bible. Kailangan magbasa tayo ng salita ng Diyos because there are around 7,000 na promises ng Panginoon sa kanyang salita. So balit kung di natin alam ito, di natin maklaim, di po ba? Kasi ang pananampalataya, faith is the currency to transact in heaven, di po ba? Di ba? Pag may pera tayo, if you buy something, you can trade on that one. Ganon din yung pananampalataya natin. Kasi ang Diyos na sinasamba natin, hindi natin nakikita. Subalit naniniwala tayo. Kaya doon sa Hebrew 11:6, di po ba? It is impossible to please God without faith. Sabi ron, that we have to believe that He exists and He earnestly rewards those who seek Him. Hallelujah! Ano? Napakalaga talaga yung pananampalataya. Actually, yung mga disciple, yung mga apostle na sabi nila, Lord, increase our faith. Bakit kaya ano? Many times na kasama ni Lord Jesus Christ yung kanyang mga disipulo at many times na nasabi ng Panginoon sa kanila, you of little faith, ano? Although kasama na ni Lord Jesus Christ, hindi pa sila talaga nandun yung 100% na pagtitiwala. So nawa mga kapatid, ano, sa pag-aaral natin sa araw na ito, ay matunghayan natin yung totoong faith na talagang si Lord Jesus Christ, sabi sa ang kanyang salita, looking unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Hallelujah. So alam po natin that faith is confidence in God that leads us to believe His word. Ito nga yung kanyang salita, ano? And faith, we receive Jesus as our Savior and confess Him to the world. So I mean to say, as Christ converse, ano, during the ministry of all Jesus Christ dito sa mundo, ano, marami siyang na-encounter ng mga tao. Na-encounter niya centurion, sabi niya, kasi yung kanyang alipin ay may sakit. Sabi nga, oh, Lord, sabi ni Lord Jesus Christ, okay, I will come to you. Pero sabi ng centurion, Lord, just say the word and my servant will be healed. Hallelujah, namangha po ang Panginoon. I haven't seen this kind of faith sa Israel, sabi niya. At nanggaling pa ito sa unbeliever. Diba? Subalit, mga kapatid, ano, ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Tayo kasing mga tao, may salita tayo dati noon na to see is to believe. Balik na rin natin, believe and you will see. Di po ba? Ganun naman ang pananampalataya. Yes, believe. And God will do the things na inaasam mo sa buhay. Ano? So, nakita ng Panginoon ano, as He looked on during His ministry, yung mga characteristics of faith. Ano? Makita natin yung Syrophoenician woman, yung sinasabing na persevering faith. Ano talagang, sabi ng Panginoon, I just came to the lost sheep of Israel. Pero sabi ng Panginoon, kahit yung mga kung na lang, crumbs, ang bread, sabi, I can take that one. Ito yung sinasabing persevering faith. Ano talagang nag-persevere yung woman na ito na talagang nakita ng Panginoon. Sabi niya, because of your faith, sabi niya, it was granted. At yung sinabi ko kanina, yung centurion, grabe yun, ano? Ito yung sinasabing humble faith naman. Talagang pagtitiwala sa Panginoon, ano? Tulad sinabi ko, it will shape our life, ano? Kung tama po yung pundasyon ng ating faith that is based on the Word of God and the foundation is the Lord Jesus Christ. At nakita natin pati yung blind man, ano? Sabi niya, talagang nagpursige sila, sumigaw pa nga sila, ano? At yung mga disciple ay gustong patigilin, pero yung tinatawag na earnest faith naman ito. Yung panahon ni Daniel, ito naman yung tinatawag na daring faith. Hallelujah. Sa kabila na sila ay captive doon sa ibang lugar, he believed in God. At ito po yung gusto ng Diyos sa atin. If you read the Bible, may mga maraming heroes of faith na nakasulat sa Hall of Faith, ano, sa Hebrew chapter 11. This is what we call the faith chapter. Pag
bulay-bulayan natin yung mga buhay ng mga mananampalataya na hindi sila bubigay sa kabila ng mga marami siyang pagsubok na kanilang naranasan. They persisted in their faith. At ito nga, talagang alam po natin na sila ay nandun kasakasama ng ating Diyos sa langit. So, meaning to say, faith is confidence in God that leads us to believe to His word. So nawa ganun po tayo. Salamat sa kanyang salita. Kasi ako man din, of course, we were raised up sa ibang pananampalataya, kung ano yung naitanim sa atin noon, sa ating isipan, yun na lang ang pinapaniwalaan natin. But I praise God, sabi po ng Bible, the truth shall set you free. At ito nga, magmula nung ako'y tumanggap sa Panginoon, nabigyan ng mga salita ng Diyos na nagpapatibay kung ano yung aking tatahakin, ako'y nagpapasalamat. Napakabuti pa ang Diyos, mga kapatid. Nawa ay palalimin natin yung pananampalataya natin ito. We have to dig deep sa salita ng Diyos, na patuloy tayong manangan sa kapangyarihan ng ating Diyos sa mamagitan ng kanyang salita. Nagpapasalamat ako sapagkat yung pananampalataya ko ngayon ay hindi na nakabatay sa aking emotion, sa aking intuition o ano paman, kundi nakabatay ito sa salita ng Diyos. Because we knew that the Bible is the final authority of our lives. Salamat po, Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, talagang binigay niya, all authority in heaven and earth has been given to me. Sabi niya, kaya tignan natin siya. And we can also be a disciple maker. Alam niyo po, sa Bible may tinatawag na iba-ibang klaseng knowledge, the kinds of knowledge, na minsan dito nakabatay yung pananampalataya ng mga ibang tao. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2:47, basahin ko lang po. Sabi niya, my message in my preaching were not with wise and persuasive words, sabi rito, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom but on God's power. Hallelujah. We do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the rulers of this age who are coming to nothing. Sabi niya, no, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden and that God destined for our glory before time began. So may tinatawag po palang kung ano yung tinatawag na sense knowledge. At sabi dito, all knowledge that comes to natural man comes to him through the five senses. So this knowledge described as man's knowledge. Ito yung sinasabi ko kanina na pumapasok, to see is to believe. Bago maniwala ng tao, gusto niyang makita muna yung ebidensya, Katulad ng panahon ni Gideon. He asked so many signs kung siya talaga ang tinawag ng Diyos. Sabi nga, during the time of Isaiah, if you cannot stand in your faith, you cannot stand at all. Subalit, mga kapatid, praise God. Kasi sabi po ng Hebrew writer, there are so many great clouds of witnesses. Ito yung mga namuhay sa kanilang kapanahunan na hindi sila nag-give up. That their faith ay hindi nag-waver. So talagang nandun yung kanilang pag-i-encourage sa atin. Ano naman yung tinatawag natin na revelation knowledge, di po ba? Ito yung knowledge na ito is not based on the five senses, nor on natural reasoning o kaya yung tinatawag na alternative source. Kung baga ito yung katotohanan. This is the word of God. Kaya lagi natin basahin. Kasi sabi natin, faith comes by hearing. Makinig tayo, basahin natin, i-meditate natin, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, Because we live by faith and not by sight. Tulad sinabi ko, faith is a currency that we can approach heaven. Naniniwala tayo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na pinagkaloob sa atin, ay patuloy natin makamtan yung mga inasam natin sa buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakabuti ang Diyos para tayo ay patuloy na manangan sa kanyang salita, na pagkalooban tayo ng buhay na marangya, yung sinasabing buhay na ganap at kasiyasiya.
Salamat sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng ating pag-aaral ay lumalalim po yung kaalaman natin sa ating Diyos. Kaya yung panalangin ni Paul, sabi niya, I pray that the spirit of wisdom and revelations will come unto you so that you can know God better. Alam niyo po, marami tayong mga pagsubok sa buhay, subalit dahil na-establish po yung ating pananampalataya sa kanyang salita, sa relasyon natin sa ating Diyos Ama, tayo po ay nagiging successful sa mga ginagawa natin sapagkat pinagkatiwala natin sa Kanya yung mga gawain. Kami po ni Pastora Nida ay every morning pinapanalangin namin yung mga activities personally, mga pamilya that attains yung sa church natin dito, diyan sa Pilipinas, ganon din yung business na pinagkatiwala niya. Talagang lagi naming dinudulog sa kanya and we have faith that when the day ends, ang Diyos po ang siyang napurihan. So ako'y nagpapasalamat that we don't live by sight but we live by faith. So nawa ay tunay nga na ang buhay natin, it will strengthen our relationship with God as we continue to come to Him in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Napakabuti po. So ano po yung tinatawag natin na nature of faith, Because there are two kinds of faith regarding salvation, May tinatawag na head belief, yung nasa natin sa ating kaisipan, This is the knowledge of the historical Christ and a general acceptance of the Bible. Kaya yung kanina, faith comes by hearing and hearing the word of God. Ano naman yung isa, yung tinatawag na heart belief, Sabi nga natin, of course, God always looks sa ating mga puso, Ito yung faith from the heart that causes the person to act on his faith. At nawa, tayo po ay katulad ng taong salagang pinagkaloob sa Diyos yung mga ginagawa natin araw-araw. So we must base our faith on Christ and not in our faith, Katulad may mga tinatawag na temporary faith, For example, magbibiyahe ako from Melbourne to Manila. My faith is to believe that I will arrive safe sound dyan sa Manila. Pero after that, hindi na ganun yung faith ko. Ang faith ko uli ay ano yung mangyayari uli after I arrive there in Manila. Ito po yung tinatawag na mga temporary faith, subalit tayo nananangan during the situation ay ang Diyos yung ating talagang pinanghahawakan yung kanyang patnubay at yung protection sa atin. Yung true faith in Christ is believing to the extent of receiving Christ. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi po ba? Binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. If we believe, if we receive Him sa ating mga buhay. Salamat sapagkat napakalawak po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa kabila ng marami tayong ginawang pagsalangsang sa kanyang mga batas, sa kanyang mga utos, tayo ay tinanggap ng Diyos at pinagkalooban ng privilege to become a child of God. So, neither knowledge nor assent is true faith. Ang true faith involves appropriation. Yung talagang binibigay mo yung buhay mo sa Kanya. And faith is the soul leaping forth to embrace the Christ in whom it believes. So, mga kapatid, tulad sinabi ko, because Jesus did it all to us. Ito next week ay gugunitain na naman natin yung ito nga sinasabing pagka yung sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Nawa yung pananampalataya ito ay mas lalo pang tumingkad, na patuloy natin na madama yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. At nawa ay patuloy na mapurihan ng Diyos sa mga ginagawa natin. So yung mga basis ng ating faith ay napakahalaga, especially sa mga realidad ng buhay. And we have to come to know that this faith comes from God. Ito po yung tinatawag na nature ng ating Diyos, that when God made His promise to Abraham, since there was no one greater for Him to swear by, He swore by Himself. Kasi wala nang ibang pangalan na pwedeng mag-swear yung Diyos kundi ang pangalan niya. And we knew that Abraham believed God.
and he was even persuaded that God can do what he has promised. Kaya tinagurian din si Abraham the father of faith, ano? Lalong-lalo na nung iyalay niya si Isaac at nakita ng Diyos yung kanyang pagsunod sa Diyos. Kaya tinawag siyang father of faith, ano? At ang Diyos, ng nature ng ating Diyos, kung may sinabi siya, hindi katulad ng tao. He cannot he will not change, ano? And he is not just like a man to lie. What he has said, he will fulfill it. Kaya doon po naka-angkor yung ating pananampalataya. And he cannot fail, di po ba? Tingnan nyo na lang sa buhay nyo mga kaabangers, ano? Ang Diyos na sinasamba natin, it did fail you already. Maybe he hasn't failed you yet, sabi ka ng kanta, ano? And he cannot lie. Yung kanyang redemptive work sa kanyang anak, ano, of the Son of God, ano? Kaya sabi ng Hebrew 11 na Romans chapter Hebrew 11 to pala, no? Sabi nila, let us fix our eyes on Jesus, ano? The author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So, meaning to say, Christ has become the source of our faith in God. So the fact of his death and resurrection provides ground for our believing. Ako po nagpapasalamat sa Diyos, ano, because it changed everything nung may nag-share sa akin about the gospel of our Lord Jesus Christ, yes, gospel of salvation. And I praise the Lord because through it, ano, talagang naalis yung mga bagay na hindi malinaw sa akin. Through the Word of God ay naging malinaw ito. And I praise the Lord because even the time that we migrated dito sa Australia, talagang sabi ko, Lord, I entrust to you everything. Sabi ko sa Panginoon, it may be approved yung aming visa or not, I entrust in you. But my heart's desire is to come here in Australia. At ito nga, grinanta ng Panginoon yung aming desire, and actually it even strengthen my faith to Him. It shapes my life, ano. But of course, yung tinatawag natin na paghahumble natin ay nandun lagi. That we cannot boast anything. Sabi nga ng Bible, ano, kung mag-boast raw tayo, we have to boast the name of our God, ano. So, yung isang bagay na bakit tayo dapat magkaroon ng pananampalataya, ito nga yung kanyang salitaan, the Word of God. Sabi nga ng Bible, ano, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. So, meaning to say, it will accomplish the purpose. The Word of God is the permanent thing here dito sa mundo. Tayo nag-iiba, naiiba yung lahat ng mga nangyayari, but the Word of God remains the same. Ito yung gustong sirain ng mga iba, ano, kung ano nang pinapasok nila ng mga prinsipyo, mga doktrina nila. But the Word of God remains the same. Kaya dito nakabatay po yung ating pananampalataya. His Word stands forever. Ano? So faith comes when God brings a specific word to us. So out of all He has ever said, ano, directly to us in our circumstances. So spoken in this way, the Word of God comes alive to us, releasing our faith. Hallelujah. Praise God. So nawa kung maghayag tayo, laging nandun yung substance ng ating hope that our God is in control of every situation. So paano nagwo-work yung faith nito? Paano yung pananampalataya? Kasi sabi ng iba, may pananampalataya ko, so balit wala naman sa gawa. Sabi ng iba, may gawa ko, so may pananampalataya. So sabi ron, ano, na kung may pananampalataya ka, laging may kalakip na gawa, ano. So how faith works? Of course, the principle of faith, ano, yung is to operate in our lives continually, di po ba? No matter what the circumstances, ano, ito nga, we have to live by faith and not by sight. It works ito sa mga sumusunod. Yung tinatawag na God gives us faith. Hallelujah.
Tulad sinabi ko, it's based on His Word and based on our relationship with God. For in the gospel, our righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, ito nga, the righteous will live by faith. Di po ba? So the righteous live by his faith. That is the faith, and this is the gift of God. Sabi nga ng Bible, we have been saved by the grace of God through our faith with our Lord Jesus Christ. Not according to our good works, but according to the faith that we have with Jesus. According as God has dealt to everyone, yung faith na sinasabi natin, ano. So, ibig sabihin, faith comes by a word from God. So, firstly, God encourages us by speaking a word relevant to our circumstances. Alam niyo po, kung ang puso natin ay punong-puno ng salita ng Diyos, sa bawat circumstance ng buhay natin, there is a word that comes from it. Kaya ganun na lang yung sabi ni David, di ba? I have hidden your word in my heart so that I will not sin against you. Ibig sabihin, napupuno po yung puso natin ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, out of the abundance of the heart, your mouth speaks. Ano yung i-speak natin? The word of God. That it will bring to us ano yung sitwasyon natin sa buhay. Kaya kung ating titignan, bakit nasabi ni Lord Jesus Christ, you of little faith? Kasi iba yung sinasabi nila. But I praise God. These disciples who became apostle when our Lord Jesus Christ ascended to heaven and they were filled with the Holy Spirit, ay nag-iba po yung kanilang buhay. And they are the one actually proclaiming faith with the relationship with our Lord Jesus Christ. So sa atin rin, it may come as we read the Bible or by hearing the voice of the Holy Spirit, Sabi natin, faith comes from hearing the word and is heard through the word of Christ. Pag may pananampalataya tayo, kailangan may action, This is in obedience to the word of God. Sapagkat for faith to operate in our situation, we must obey that word, faith. And that faith is called active faith, Hindi siya passive. Because most of God's promises also are conditional, di po ba? Kaya kung mababasa yung may mga if, If you obey, if you are willing and obedient, sabi, you will eat the best of the land. So, bakit may condition, Because how you profess your faith in your situation. He will do His part if we do our part. Kaya yung faith pala, two-part yan. May tinatawag na God's part, may tinatawag na our part. So, how can we put it na yung part ni Lord ay nagagawa natin? Of course, through the conviction of the Holy Spirit in us and through the word that has been put in our hearts, Alam po natin that faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. Ito nga sabi nga ni James, So nawa, lahat po ng mga action natin ay may pananampalataya. Ito po yung parang habang pinagbubulay-bulayan ko yung salitang ito, Anything that we do outside faith, we sin. Kasi ginagawa na lang natin yung ating kagustuhan, hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. So if you step out from faith, if you step out from the Word of God, you are just relying on your ability. And we are committing sin. We are missing the mark because we step out from our faith. So napakalaga po na ma-establish talaga yung faith natin through the Word of God. So that our life will continue to see the glory of God, sa bawat ginagawa natin. This is one of my habits, that every end of the day, I always ask myself, sabi ko, Lord, did I glorify you today? And we can also review what the things that we have done. I praise God kasi ang daming ino-open ng Panginoon na mga life groups ngayon. Last night, napakadami po yung mga taong dumalo sa pinuntahan kong life group. Salamat sa Panginoon. Sabi ko, this is our faith. Sabi ko nga sa host ng life group na yon.
I remember the story of Cornelius. Diba? Cornelius is a devoted man. He prayed to God regularly and an angel appeared to him. Tapos yung pinasundo si Peter. And when Peter came to the house of Cornelius, nakita niya ang daming tao. Kasi si Cornelius, because has a strong faith, gusto niya ang kanyang mga kasambahay, kanyang mga kasama sa bahay ay makakilala rin sa Diyos. And this what had happened last night also. Sabi ko sa host, salamat, you are just like Cornelius who just obeyed the Lord. And I praise God for the freedom to share the word of God. So salamat, talagang napakabuti po ang Diyos. And it's because I believe in my heart that every time that the Lord will give me the opportunity to share His word, laging nandun. Sabi ko, Lord, I am just your instrument. Gamitin mo ako bilang kasangkapan mo para maipalaganap ang kalooban mo sa mga taong makakapakinig ng iyong salita. And I can do that because of that faith that the Lord has established in me. So nawa yung faith natin hindi shaky, kundi ito po ay matibay kahit may mga pagsubok sa buhay. This faith will remain strong po. So nawa ganun po tayo, sapagkat kung tayo po ay magbubulay-bulay ng kanyang salita araw-araw, praise God, whatever situation that you may face, sa araw na yon, you knew God is the one who's working in you, So nawa ganun po tayo sapagkat we can just do this action because of the conviction that the Word of God has put upon us. Alam niyo po, sa buhay natin dito sa mundo, sabi nga ni Lord Jesus Christ, in this world has so many troubles, Pero sabi niya, but take heart that I have overcome the world. Marami pong pagsubok, minsan nasusubok rin yung pananampalataya natin, di po ba? Yung tinatawag na crisis or trial of our faith. Nangyayari po ito para minsan mapagtibay lalo pa kung ano yung mayroon tayo. Katulad sa school, di ba? Bakit may mga examination? Para masubok kung ano yung natutunan natin. But of course, we are not praying na mangyari ito, but it's in the panaplano ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos ay kumapit lang tayo sa pananampalataya na mayroon tayo. So this is the period of testing po. Everything happening around us appears contrary to what God has said. Minsan ganun. Kung babasahin mo nga yung sabi doon sa Hebrew book, they receive yung kanilang faith, pero sabi yung mga taong ito sa end of Hebrews 11, they did not receive what had been promised to them. Sabi ron pero hindi sila nag-give up. They never wavered in their faith. At ito nga, and there seems to be no natural evidence for our believing. Minsan nasusubok talaga. So at this point, our faith rests completely on God's word. Doon tayo malalaman kung yung ating gagawin ay talagang batay lalo pa sa salita ng Diyos, what He has spoken to us. Kung ating titignan, if faith we cast ourselves on His faithfulness, our time of doubt and struggle ay maalis. God is faithful and does not abandon us. Kaya nga lagi nating inaangkin, He will never leave us nor forsake us. Di po ba? So nawa mga kapatid, sa pagdating ng mga pagsubok, mga unos, mga bagyo ng buhay, kailangan nakatayo po tayo. Kailangan yung pananampalataya natin ay hindi po naliligalig, di po ba? Katulad nga sabi ni Lord Jesus Christ that we have built our house on the rock, not on the sand. Na pagdating ng mga pagsubok na ito, yung rock na yon si Jesus Christ ang siyang nakikita sa ating mga buhay. Tunay nga ang buhay natin ay maraming mga pagsubok. Minsan kahit sa ministry sabi natin maraming mga resistance. Pero ito po yung aking laking pinanghawakan. The greater the resistance is greater the revival. Sabi ka natin. Kung may pagkatapos ng pagsubok na yun, wow, hallelujah. Blessings po yung darating sa atin. Gusto lang ng Diyos na manatili tayong matatag sa mga panahon ng pagsubok sa atin. So tunay nga napakabuti ang Diyos na patuloy tayong
magamit para ang mga kapatiran natin na nanghihina sa kanilang pananampalataya ay mapalakas sa patuloy na paggawa natin din kung ano yung testing ng ating faith, ano? At sabi nga ni James, di po ba, count it all with pure joy, my brothers and sisters, when you face trials of many kinds. Parang hirap naman yun, Lord. Ito nga, naghirap nang ako, tapos sinasabi po na bilang ko pa na ito ay kagalakan. Ano? Pero alam po natin, ang Diyos, it will accomplish the purpose kasi kung tayo dadaan sa process na yon, sabi rin, it will test our perseverance. Ano? So, nawa ganun po tayo. So, ito po kung tayo tiling matatag sa pananampalataya that shapes our life for the glory of God, kailangan yung meditate natin ay laging sariwa rin, ano? That they are new every morning. Kasi ang pananampalataya ay laging kasalukuyan nga, ano? Now, faith is the substance, sabi. So kung ganito yung ating gagawin, ano, it will always brings result, ano? Yung tinatawag na victory on our part as a believer, ano? Of course, if we do that, we are bringing glory to our God. Sabi nga natin ano na lahat naman yung ginagawa natin, it will always bring glory to God. Kaya sabi ni Paul, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Amen, sapagkat kung ang inaasam natin ay mabigyan kaluguran yung Diyos na ating sinasamba, for sure, we have to act on the belief that we have. Alam niyo po yung sinasabi na connecting word, yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, ito yung connecting word para makamtan natin yung pangako ng Diyos. Whoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. So yung faith natin ay it's our belief, di po ba? Kaya sabi kanina ano na you cannot please God without faith, but you must have to believe. Whatever situation that we may encounter, hindi dapat naiiba rin yung belief natin. Because God will never change. His word will not be altered. It will remain the same. So panghawakan po natin ito that will shape our life for the glory of God. Magmula nung natanggap ko ang Panginoon sa bagong buhay na ito, and the Word of God has been internalized sa aking buhay, I praise the Lord. Pati yung physical health, it will improve. The relationship with your spouse, with your children, it will improve. Relationship with your brothers and sisters, it will improve. In it all, ito nga titignan ko, Lord, salamat sa pananampalatayang ito. Because this is how I will transact with you. I will believe on your word. I believe on your promises. I will continue to entrust my love unto you because you are in control of every situation that I may encounter. Ano? Ito po yung sinasabing result ng ating pananampalataya. No? We are saved by faith, ano? Through our relationship with Jesus. Ako po ay nagpapasalamat because the grace of God is so very evident po. And I praise God because sabi nga ng Bible, ano, we have a relationship with Jesus through our faith in Him. Hindi naman natin nakita si Jesus Christ literally or physically, but because we have faith, whatever na naisulat po sa Bible ay ating pinaniniwalaan because mas lalong lumalapit tayo sa Diyos. So salamat sa salvation na pinagkaloob niya. Salamat sa buhay na ito na nagiging isang encouragement sa mga taong nakakasalamuha ko. And I will always confess because of this faith with my Lord Jesus Christ, sila man din ay talagang nagnanasa sila na makamtan din nila kung anong pananampalataya ang mayroon ang mga lingkod ng Diyos. And we have received Christ by faith. Hallelujah. Sabi ka ng kanyang salita, no, that if you believe in Him, if you receive Him, He will give you the right to become a child of God. So we are justified by faith. Hallelujah.
Diba, pag pumupunta tayo sa korte, may tinatawag na mga judge, but we are already justified because of the work that our Lord Jesus Christ has done on the cross. Ano? So become children of God by faith. Glory to God. Hallelujah. We are now heirs in the kingdom of God. We are sanctified by faith. Napakabuti po ang Diyos. Tayo po ay nilinis sa magitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Tayo ay patuloy na ginagamit para marami pang mga kaluluwa ang maakay sa Kanyang kaharian. Ako'y nagpapasalamat sapagkat tunay nga na wala na pa akong talagang pwedeng ipagmayabang kundi ang kanyang pag-ibig sa akin, ano. Salamat at tunay nga na ang Diyos na siyang gumabay sa atin ay patuloy na nananahan sa atin. Magpagamit lang tayo sa Kanya para ang buhay na ito ay maraming tao ang maaakay sa atin. Ano? Ito, lagi natin naririnig kina Pastorong Pastorame, ikaw ay inayos ng Diyos para mag-ayos ka rin ng mga tao, ano? Na madala mo sila sa kanyang presensya. Salamat, napakabuti po ang Diyos that we are kept by faith. Ano? Sabi ng kanyang salita na tayo ay parang lumalabas lalo po yung ginto sa atin as we pass through the fires, the testing of our faith, ay nananatili tayong matatag. Maalala ko yung tatlong magkakaibigan sa aklat sa Daniel, ano, si Shadrach, Meshach at Abednego. Despite na sabi nila hindi kami sasamba yun. Yung matindi, hindi man nabanggit yung kanilang pananampalataya doon, pero yung trust nila sa Diyos. Kung hindi man kami iligtas, ay hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan na ginawa mo. Pero nakita natin how the Lord moved in them. Nagtaka sila, bakit tatlo yung tinapon doon sa furnace pero may isang kasama nila. And that's the Lord Jesus Christ. That's the kind of belief that they have. Yung napakalalim po yung kanilang conviction, ano, sa relasyon nila sa Diyos. So they have been kept, ano, sa pananampalataya because faith brings rest also to us. Di po ba? Ako, minsan tayong mga tao, pagod na pagod tayo, literally, physically exhausted tayo. And we need rest, ano. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, come to me, all of you who are wearing burden, and I will give you rest, ano. Ibig sabihin po, yung ating pamamahinga ito ay sa magitan ng pakikipagniig natin sa Kanya. Yung tinatawag na quiet time natin, yung personal devotion natin, that we have to rest in the presence of God. Na sa kabila ng mga kabisihan natin sa buhay man, sa ministry man, let's take a time, ano, to have a rest with our Lord Jesus Christ. Malala ko si Jesus Christ, ano, sa Matthew 14. Kumbaga, busy-busy siya sa pagpapagaling sa mga may sakit, sa pagpapalaya sa mga inaalihan ng demonyo, sa paghayag ng kanyang salita, ano. At ito nga, ang taon, dami ron, 15,000 including the wife and children, ano, kasi men lang kasi yung kinakount dati, ano. At ito nga, ito, magdidilim na. Sabi niya ay ito nga, pakainin natin through 5 loaves and 2 fish, ano. Pero after that time, ano, he dismissed his disciple first. Sabi niya, go on the other side. So they took the boat and they went to the other side. At dinismiss rin ni Jesus Christ yung crowd. At ang ginawa niya, he went to the mountain by himself. Sabi ng Bible, he is alone, ano, sa mountain, communing with God. So I trust, brothers and sisters, despite of all our busyness, sa trabaho man, sa ministry man, sa pamilya, please take a time, ano, na makipag-commune tayo sama. Because God wants to reveal more of Himself sa atin. And we are being recharged, ano? Diba, sa mga cellphone natin, minsan sinasabi na 1% na lang, you need to recharge. Ganon din po tayo. Para yung faith na ito ay hindi po ma-discharge, ano, we have to recharge with the Lord. We have to recharge through the reading of the Word of God. Ilang beses mo nang nabasa yung Bible, basahin mo ulit, ano? You can use another translation of the Bible that yung salita ng Diyos ang siyang patuloy na nagbibigay sa atin lahat ng matinding pananampalataya.
na tunay nga kung ang pananampalataya ito ay nakabatay lalo sa mga revelation ng Panginoon, mas lalo tayong nag-share ng gospel na talagang nandun yung ating passion. Ano? So napakabuti pa ang Diyos. Kung ating titignan all the exploits recorded sa Hebrews 11, this is the faith chapter, are possible to those who have faith. Mangyayari rin kung anong nangyayari noon. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Matindi nga yung sinabi ni Lord Jesus Christ that you can do greater things. Sabi niya, kung may pananampalataya tayo. Our eternal destiny is determined by our faith or the lack of it. So nawa, we are on the side of having a strong faith. Because sabi nga natin, by faith, we can be saved and spend eternity in heaven with our Lord Jesus Christ. Di po ba? By unbelief, we will found yet our sins and finally cast into hell forever. So, bakit kailangan natin pinag-aaralan ito? Sabi ko, pag nagla-life group kami o kaya Bible study, actually, this is a very basic topic in the Bible. But itong basic na ito, it's the most important thing na kailangan natin mapag-aralan. Kasi minsan napaka-advance yung pinag-aralan natin, subalit yung pinaka-basic, yung foundation natin ay hindi po matatag. Minsan naliligalig po yung ating pananampalataya. So kailangan we have to always humble down at the feet of our Lord Jesus Christ. We study His Word. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, I say unto you, if you have faith as small as mustard seed, sabi niya, you can say to this mountain, move from here to there, and it will be moved. Nothing will be impossible for you. And Jesus attributes a kind of omnipotence to faith. So the disciples have faith, they can do greater things. Bakit sinabi niya kahit sinliit ng butil ng mustasa ang iyong pananampalataya? And masasabi mo, ikaw bundok, ikaw po ay matapon sa dagat. Ito po yung gustong ipagkalob ng Diyos sa atin. Yung maliit man ito, kasi sabi nga ng Bible, do not despise the little things. Kaya yung word ni Lord Jesus Christ, well done, my good and faithful servant. You have been faithful in little things. I will put you in charge of greater things. Bakit sinabi niya ito? Of course, ikumpara mo yung butil ng mustasa sa bundok ay halos hindi mo na makita yung faith. Pero ito po yung hinahanap ng Diyos sa atin. Yung tinatawag na genuine faith. Maliit man ito, subalit totoo naman na kahit napakagalabundok yung nakikita mong hadlang, you will prevail because God will move that little faith into action that will move the mountain. Kasi minsan, katulad ng panahon ni Peter, di po ba, when our Lord Jesus Christ walked on the water, nakita ni Peter, sabi niya, Lord, can I come with you? Nakalakad din siya, subalit nung matakpan si Jesus Christ because of the waves, sabi ron ay doon nag-umpisang malunod si Peter. Subalit ang gustong sabihin po dito, we have to see Jesus. Kung bundok man yung nakahadlang sa atin, Jesus is on the other side of the mountain. Kung malis yung bundok, actually, Jesus on the other side, pero siya pa rin yung nakasakasama mo. So that mountain, will be removed. Ito yung mga hindrances sa buhay natin. Maraming mga Kristiyano na minsan nakakalungkot, napakainit nila, tapos biglang lumamig, because they did not see Jesus sa panahon na may mga bundok na hinaharap sila. So magpakatatag po tayo. Ang Diyos na ating sinasamba hindi nagbabago. Ang Diyos na ating sinasamba ay laging tayo ginagabayan niya lalo pa. Tayo niyayakap niya sa panahon ng mga pagsubok natin that we will never give up but we have to persevere. Kailangan makita sa atin yung pananampalatayang ito na matatag sa kabila ng halos sabi ng tao, yan kasi bakit ganyan ang ginagawa mo? We have to believe on the God that we serve. That through this faith, we are exchanging our ability to His ability. Hindi na tayo yon.
There are times na may mga pangyayari. I know that it will fail. Pero at the end, it succeeded because sa Diyos natin pinagkatiwala. Sabi nga doon sa Hebrews 4:2 for we also have had the gospel preached to us, sabi ron as they did, but the message they heard was of no value to them because those who heard did not combine it with faith. Ito po yung sinasabi ng Hebrew writer, napakinggan din nila yung mensahe, yung boses ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos, pero ang problema sa mga taong ito, hindi nila kinonvine yung kanilang napakinggan sa mamagitan ng kanilang pananampalataya. So napakahalaga pala kung may mapakinggan tayong salita ng Diyos, we have to combine it with our faith para tunay nga na ang Diyos ang siyang kumikilos sa ating mga buhay. Sabi ko, itong ating tinatalakay, faith shapes life. Because God wants to display His power upon your life. Na talagang ang anak kong ito ay napakatibay ang kanyang pananampalataya. I remember Stephen, he was the first martyr na namatay of believing Jesus. Binato siya. And he looked up to heaven. He saw Jesus standing there. At because of his faith, sabi ng Bible, sa kabila ng mga pagsubok na kanyang naranasan, he remained faithful to God. So sa atin, kung may napapakinggan tayong salita ng Diyos, huwag nating babaliwalain, We have to combine it with faith, Pray that the word given sa mga preaching, sa mga life group, Bible study, sa mga prayer with God, and in conversation, will mix up, with faith sa ating bahagi. Ask God to give us faith. Kaya sabi ng mga disciples, Lord, increase our faith. Kasi kung maliit man na butil ng mustasa, God will increase that one. What God wants to see from us sa ating side, yung faithfulness natin na gumagawa, maliit man yung pananampalataya na yan. At doon umpisa na palakihin ng Diyos. Ito yung sinasabi na increase our faith, Lord. So, for us, there is what we call the question for us as Christians to answer na kailangan sa Diyos natin talaga ilaan lahat. What can I do, Lord, para ma-increase yung faith na ito? How much can I believe? How big is my faith, Lord? Let's just be honest to God. Sabi nga ni James, ni Paul, sa 2 Corinthians 13:5. We have to examine ourselves to test if we are still in faith. Sabi niya, don't you realize that Jesus Christ is in you unless you fail the test? Kaya mga kaabangers, kailangan anuman ating hinaharap na mga bagay sa buhay, let's combine it with faith. Lord, I knew that you allowed this situation, that my faith will continue to increase. I believe in you. You are in control of every situation. That's why I'm entrusting my life unto you. Ito yung pananampalataya na naka-anchor lamang sa ating Diyos. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, di ba, may anak na inalihan ng demonyo, hindi mapalayas ng mga disciples, and the Lord Jesus Christ came down from the mountain. At sabi ng Ama, if you can, sabi nga, please heal my son. Inulit ni Lord Jesus Christ yung word na if you can. Kasi parang wala siyang trust kay Lord Jesus Christ. If you can, say Jesus, everything is possible for him who believes. Hallelujah. Nanawa ganito tayo. Everything is possible if we believe in Jesus. Our lives will totally used by him, for the edification of his name, for the glory of the name of God, that more people will come to believe, because of our faith. So nawa mga kapatid, sa ating maikli man na paghahayag sa hapong ito, I knew that the word that we have received, despite of all the challenges that we may face,
kailangan yung pananampalatayang ito ay makita sa atin. Alam niyo po ba, sabi po ng ating Panginoon, if the Son of Man will come back, ito yung second coming of our Lord Jesus Christ, and if will come back, can He find faith on earth? Actually, nung mabasa ko yung salitang ito, Lord, help me to overcome my unbelief. Help me, Lord, that I will be strong. Kaya sabi noon doon sa Matthew 24, di po ba? When yung situation na even the elect will be deceived. Kaya sabi ko, Lord, kaya sabi ni Lord Jesus Christ, when the Son of Man will come back, can He find faith here on earth? Mga kapatid, ano ito yung panalangin natin? Sa lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, let's make this faith even more stronger. Kasi sabi nga kanina, we are exchanging our ability to God's ability. Our interdependency to His dependency. Ito po yung faith, Nasa Kanya lang talaga inilaan natin lahat. Nanawa sa ating patuloy na pagtahak sa buhay na pinagkaloob niya, ang pananampalatayang ito ay mas lalong nag-i-increase, nag-i-improve. Yung mga pananalita natin ay naiiba na. Lord, imbes na reklamo, Lord, thank you. Kasi in the kingdom of God, wala pong complainer, wala pong murmurer, Sila ay namatay na sa ilang. Tayong mga nabubuhay ngayon, nawa ang pananampalataya natin. Don't question anymore the ability of God. We should be just like Abraham, that despite he is already in old age, advanced in year, at si Sarah ay barren at matanda na rin. Sabi nga ng Bible ay, kung ating ipaparephrase ay, amoy lupa na sila. Pero Abraham believed God. He was persuaded that God can accomplish His promise. Ito po yung faith na gusto ng Diyos sa atin. Na kahit yung natural o kaya nakikita mong nangyayari sa literally, in your mind, no, God can do that. Huwag kang mag-flow sa sitwasyon na yon. But always have that conviction, no, God will do things during that situation. So now mga kapatid, we have to decide to live by faith talaga and trust God in all areas of our lives. We must have to acknowledge our need to be totally dependent on God. Di po ba? Ito yung faith in action. So in problems, challenges, and difficulties, we have to rely on His faithfulness. Tapat po ang Diyos. Kahit hindi tayo tapat, ang Diyos ay tapat pa rin. Because He cannot disown, yung kanyang pag-ibig sa atin. Yung kanyang response, God always responds by His grace. Kaya kahit si Paul, sabi niya, Lord, kung pwede lang, alisin mo ang tinik sa aking laman. Pero the Lord said, my grace is sufficient for you. That in your weakness, I am your strength. Ito yung tinatawag na yung grace, yung kanyang enabling power. That the situation will, maybe it's not favorable to us, pero we believe God can do miracles during that time. That we will teach also yung mga kapatiran natin to rely on God's faithfulness and walk with faith in God. Kung ating titignan, ang dami pong mga clouds of witnesses, sabi ng Bible. Ito yung mga naunang mananampalataya, nauna na sa atin, nasa langit na sila. At sila ay halimbawa natin, na hindi sila napigilan sa paggawa ng kalooban ng Diyos because they relied on the power of God. Ito yung faith na sinasabi, that we will not rely on what we have, but we rely on the provisions of God in our lives. At ako'y naniniwala mga kapatid, that faith shapes life. Yung sitwasyon mo dati, because you have a strong faith in God, it will change. It will always bring the best from you so that God will be displayed in your life. Ito yung pananampalataya na gusto ng Diyos sa atin. That despite hindi nga favorable yung mga sitwasyon, we always believe
God will reverse that situation. That you will believe Him. Nasa ating isip, analytical mind, sabi natin, ay hindi mangyayari. God can do it. Just believe. So, ang ating ating dinidiscuss ngayon ay yung faith that shapes life. Nawa yung sitwasyon mo ngayon, mga kapatid, mga kaabangers, ay patuloy na maitanghal yung ating Diyos na buhay sa iyong buhay. Na patuloy kang manangan sa kanyang salita, patuloy kang magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, patuloy na makita sa iyo yung pagtahak mo, paglakad mo ayon sa iyong pananampalataya. Tulad ng sinabi ko, your faith will determine your action. Your faith will determine whatever response sa situation na ginagawa mo. Kaya ibatay natin yung pananampalataya natin sa salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa banal na espiritu na nagbibigay sa atin ng conviction. Let's not base our faith on what we just feel, we just see, o kaya we touch, o yung five senses na tinatawag natin, but we believe, yung faith na ito ay mas lalong mag-ibayo para ang ating Christian life, yung sunod natin sa Diyos ay mas lalong naiilathala sa ating mga buhay kung sino ang Diyos na ating sinasamba. We always believe, and if we do that, sabi nga natin, believe and you will see. You will see the wonders of God in your life. You will see the blessings that you are always longing sa ating Diyos. You will see that in God, mas marami pa palang pinapagawa na mga kalooban niya sa atin as we continue to entrust our life to Him. Believe that this faith will not wavered, but it will continue to accomplish yung purpose why God has called us and every ministry o kaya calling na pinapagawa sa atin. Magpakatatag po tayo at nawa ang salitang ito na ating pananampalataya, it's our response to the call of God to give our life to Him, to be used for His glory and His honor, na ang kanyang kaharian ay mas lalong mapuno ng mga mananampalataya, na sila man din ay magkaroon ng pananampalataya katulad ng ating tinatalakay, that we will live by faith and not by sight. Ito lang po ang aking maihayag. Salamat sa pakikinig. Nawa ay napagpala kayo sa mga salitang ito, na ang pananampalatayang ito ay nagmumula sa Diyos, nagmumula sa kanyang salita, at nagmumula sa kapangyarihan ng banal na espiritu sa ating mga buhay. So ako po ay mananalangin, tayo po ay manalangin, tayo yumuko, ipikit natin ating mga mata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amang banal, napakabuti mo, O Diyos. At uli, pinaalalahanan mo kami na sa pamamagitan ng pananampalataya ay magbabago ang aming pananaw sa aming mga buhay. Dalangin ko, Ama, na ang pananampalatayang ito ay laging nakabatay sa iyong salita, na hindi sa mga circumstansya namin, kundi nakikita ka namin sa bawat circumstance ng aming buhay na kumikilos sa amin. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Lord, sa pagbibigay mo sa iyong anak na si Jesus para kami, Lord, ay mapawalang sala, Panginoon. Salamat sa kapangyarihan ng Espiritu Santo mo. At salamat sa mga salita mo na nagpapatibay ng aming pananampalataya. Ama, patawarin mo kami, Lord, kung ang aming pananampalataya ay napupokus sa aming sitwasyon. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa amin. Patnubayan mo kami, lukuban mo kami ng iyong banal na espiritu. At nawa, Panginoon, makita namin ang revelasyon ng iyong salita, Panginoon, na habang nagbabasa kami, kinakausap mo kami, na pinatatag mo ang aming pananampalataya. Lord, increase our faith, O God, that we can tell to the mountain to move, O God,
to the sea, that we can see the glory of your name. Dalahin ko ang bawat nakikinig sa oras na ito, Panginoon, ay pagtibayin mo, O God, ang kanilang pag-ibig sa iyo, na ang pananampalataya nila, Lord, ay mas lalong magiging matatag, Panginoon, that they will not be shaken when challenges, circumstances of life will come upon them, but they will stand strong, O God, through their faith in their conviction through your word, O God. Ama, Lord, O God, patuloy mo kaming lingapin, kupkupin mo kami, patuloy mo kaming bigkisin ng iyong pag-ibig, Panginoon, na ang pananampalataya ito ay patuloy pang maiproklama sa mga taong wala pang relasyon sa iyo, O God. Lord, O God, we believe in you. You have said your word that to those who believe, all things are possible. Yes, Lord, we believe in your word, O God. We believe in you because you are unlimited, God. Lord, in our capacity, Lord, we have limit, O God. But in you, O God, you widen, Lord, O God, our capacity to receive the blessings. That's why, Lord, we entrust our faith unto you because this is our currency to transact with you, O God, towards heaven. Dalayan ko, Ama, na ang faith na ito ay magbibigay sa amin ng salvation. Lord, as we again remember, Lord, O God, the sacrifice of our Lord Jesus Christ on the cross in Calvary, I pray that our faith will continue to be established, O God. Just like that centurion, when he witnessed, when the surrounding became dark, he said, truly, you are the Son of God. Nawa ganon din ang mga puso namin, Panginoon, that thou will just, Lord, act according to your word. Hindi, Lord, sa aming, O God, na nararanasan o kaya na sa aming emosyon, kundi batay sa iyong salita. Lord, thank you for today, O God, that you will bless, Lord, all my kaabangers, ka-DLS, mga fellow pastors, sino man ang nakinig sa oras na ito, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, that their faith will continue to be established, Lord God, through your word in their relationship with you. That we will, Lord God, continue to be used by you as your instrument of your righteousness, a vessel of your will, that more people will come to know you. Father, seal the faith that we have in you, increase it, O God, that whatever situation that we may face, it is you, Lord, that will be seen in our lives. Father, we want to give you praise, we give you glory, we give you honor, and we ask all these things, loving Father, in Jesus' powerful name. And everyone will say, Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless you all po, and enjoy the day. Bye-bye po!